Ayun, no? Sure lang tayo, boy. Continue on Bicol 636 for 800 meters. Napakaganda. Wow, mayon. Kaya lang, sulit na rides, pre. Look at that. Wow! Walang sinabi yung init dito sa sobrang ganda ng Bicol. 1 bang na lang gasolina natin. Putang ina. Yung view. Ayun! Ahay! Ayun, oh. Tagal, oh. Naku, yan na yung dilim. Oh, shit! Can't see shit. Kaya na tayo. Mga 4 kilometers away yata hanggang sa Good day mga tropa, another day, another ride. Sa episode pala natin ngayon ay andito tayo sa Bicol para maghanap ng dual sports na motor. This is a throwback video nga pala mga tropa. So mga panahong ito hindi pa natin nabibili ang ating CRF 150. Okay, test ride na. Let's do this. Let's go. Chinek na rin pala natin yung physical appearance ng motor and mukha naman siyang alagang-alaga and wala naman damages. Gumagana nga rin pala lahat ng mga switches niya, mga ilaw, brake light. All goods nga din pala ang mga preno nito, ang acceleration, ang makina. Wala na tayong kailangan palitan eh. Kumbaga, long ride ready na siya agad. Pagkabili natin, ilo-long ride agad natin to pabalik ng Manila. Tiptoe lang talaga tayo sa CRF 150 pero mukhang kaya naman. Feeling ko talaga parang mountain bike lang ang aking dala so hindi na rin ako natatakot na ilo-long ride ko siya agad pabalik ng Manila. Since okay na nga naman tayo sa unit, babayaran na nga pala natin ito para tayo ay makapag-ikot muna bago bumalik ng Manila. Ganda pa hila. Long ride na ang kulang yan, sir. 1 hour later. Pinakita nga din pala nila sir yung isa sa mga motor nung kasamahan nila. Kita nyo naman, napakaganda, napaka-pogi. Sarap sanang i-test ride kaya lang medyo takot pa ako sa mga ganito kalakas na motor at di pa kaya ng ating experience bilang isang rider. Sir, salamat ulit sir. Sir Marbs, pasabi kay Sir Cleo. Yeah. Napakasulit ng unit na nakuha natin. Sakto no, pagkabili, long ride agad. Sir, ito yung passing no, pababa. Ito. Baka napapatay. Ang galing. Yeah. Sir, salamat. Yeah. Pag nagulog ka ulit dito. Sige sir. Dito. Papasalan ko kayo. Sir, salamat. Next time ulit. Sir. Salamat Sir Marbs. Thank you. Yun nga guys, nakuha na natin ang matagal na nating tinitingnan na motor. Ito nga pala ang CRF 150. Napakagandang dalhin. Parang bisikleta. Ay, ang ganda. Kailangan natin mag-picture. Picture nga tayo sa mga yun. Yun no? Medyo nagtatago na si Mayon. At least may picture na tayo kahit konti. Ay, sarap dalhin. Kaya POV na ito mamaya sa DJI. Ano lang ha, pansin ko lang medyo ma-vibrate siya. Pa-check siguro natin yung box. Hindi pa ako sanay eh. Pero mga isang oras pa siguro baka sanay na tayo dito. Ito nga pala tayo ngayon sa Malinaw, Albay. Next bayan is Tabaco. Doon tayo nag-stay kagabi. Tapos, ayun, Tabaco City. Dahil natin yung motor shop na nirecommend and saka tayo pumunta ng Mayon Skyline. O nga pala mga tropa, konting flashback muna tayo kung paano tayo nakakating ng Bicol. Hindi nga pala natin nabutan yung mga biyahe ng mga airport bus, kaya no choice tayo, ordinary bus papuntang Tabaco, Albay. Travel time nga pala ng ordinary bus from PITX to Tabaco, Albay ay 16 to 17 hours. Sa sobrang kabangan ng biyahe kung ano-ano na ang binili natin, takot lang talaga ako matuto. Bandang R. Andaya Highway na nga pala itong nasa video, ilang minuto bago tumirik ang sinasakyan nating bus. Buti na nga lang at mabilis rin nila itong naayos. Sabi nga pala sa akin ni Kuyang Konduktor ay mga bandang alas 4 nasa Tabaco City na kami. Kala ko din mabilis lang ang biyahe pero dun pala ako nagkamali. Buti na nga lang at maganda ang ating view at na-enjoy pa natin ang libreng road trip paikot ng Mayon. Grabe talaga itong naging biyahe natin. Kapagod, sobra. Bali 3 AM nga pala to 7:30 PM ang ating naging biyahe. Grabe, layo pala nito. Nagyaw ka na. Ay. End of flashback. Okay na yung motor natin. Kaya natin silipin yung Mayon Skyline pala. 20 kilometers away siya galing dito eh. Galing Tabaco. Bago tayo bumalik ng hotel. Kailangan natin papalitan yung box niya. Anyways, magandang umaga mula ulit sa Albay. Ulap pa din. Kaninang umaga, walang ulap. Nagpakita yung, ay, no? May ulap pa din yung right side.
Kanina umaga, maganda eh. Hindi ko na-picturean eh. Hindi gumagalaw yung 20 kilometers away. Ganda ng kalsada dito, sir. Woohoo! May gasolina pa kaya sa unahan. Date ko nakita, 2 bars na lang tayo eh. Sanay kasi ako na hindi ako nagkaarga masyado dun sa iba kong motor. Malaki yung tangke. Yun no? Ano yun? Uy! Picture tayo. Balikan natin yun. Uy! Tayo dun, sir. Ayun no? Picture lang tayo. Boy! Continue on Bicol 636 for 800 meters. Napakaganda. Wow! Mayon! Kaya lang, sulit na rides, pre. Look at that. So marvelous. Wow! After ng poste, tayo mag-sunod. Walang sinabi yung init dito sa sobrang ganda ng Bicol. Kayang-kaya yung init, basta ganyan kaganda yung view natin, no? Grabe. Ganda, oh. Tama naman yung view mo, ganyan kaganda. Mayon Volcano. Only in Bicol. Yes, sir. Nabasa ko nga palang common reklamo sa CRF is yung upuan. Sa ngayon, di pa natin na-experience kasi ilang minuto pa lang naman natin siyang nira-ride. Pero baka after 1-2 oras, baka naramdaman na nga natin na matigas talaga yung upuan nito. Sa ngayon, okay pa eh. Actually, pinagpipilihan ko nga pala is Honda XR or itong CRF. Nung una is ayoko din to dahil baka hindi ko abot. Pero nung na-try ko eh, kaya naman pala. So, naging option natin siya. Tapos versus sa Honda XR na carb type. Yung Honda XR nga pala is carb type, ito FI. So, in terms of fuel, mas tipid to. And feeling ko mas malakas. Ano lang is, ang konsya lang is, mas mahirap i-maintenance ang FI versus carb. Tapos, sa upuan naman, feeling ko din mas komportable rin yung upuan ng Honda XR dahil mas malapad yun eh. Mas komportable siya sa long ride. Yung trail naman, suspension, CRF pa din ang lalamang. And syempre, option din natin na mag-trail. So baka mag-trail muna tayo bago natin tuluyang i-convert ko sa dual sports na pang long ride. Gagamitin din natin ito sa mga light trails muna habang beginner pa tayo. Kung yari ako, ulan pa ata. Nakapit na tayo. Woo! Tigas nga ng upuan, medyo nakakamdaman ko no. Mamaya ka na bumuhos pre. Walang silong dito. Walang gasolina na. On the way sa Mayon Skyline, 8 kilometers away. Ganda naman ng mga ulap dito. May mga sigsag sa unahan. Nakikita yung Mayon. Gusto kaya yung battery. Ay gagin, dami ko palang dalang battery. Okay. Saan kaya papunta? First time ko nga pa pupunta dito ha. Ang weird ng feeling ng banking na. Umuulan. Meron pa tayong 7 minutes paakyat. Grabe rin pala ang twisties dito ha. And sakto, nakikilala natin sa bangkingan ang ating CRF 150. Ito nga yung sabi nila, kulang sa hila to. Actually, ang upgrade na pwede dito is palit sprocket or papa-open pipe natin. Medyo similar sa Venturi yung handling niya. Yung paghiga lang medyo mataas. Ang taas nung feeling. Medyo nakakailang din i-banking kasi manipis yung gulong niya sa likod eh. Tapos ano talaga, sobra yung vibration. Uy! Yun. Where ba ba? Uy! Wow! Lamig pala dito sa taas. Putang ina mo, 1 bang na lang. 1 bang na lang gasolina natin. Putang ina. Yari! Ang bilis na ubos, piga kasi ng piga eh. Abot pa tayo pababa. 7. Ano tayong bote. Yari ka mo, first time mangyayari ito kung sakali ako mauubusan. Gago ba na? So tayo dito. Silipin muna natin yung dulo bago tayo mag-picture doon. Tapos wala na tayong gasolina. Ang layo pa naman ata nung gasolinahan. Nagpagas na ako kanina eh. Mali tayo ng tansya. Yung MDL pala, hindi ko sure kung papakabit na ako doon kasi baka papalitan ko din agad yung MDL nila eh. Pero mukhang babiyahe ako ng gabi, so baka kailanganin ko din talaga. Ang lamig dito. Ang taas. KM 525. Lamig. Ganda pala dito. Parang Tagaytay vibe. So, may court pa yun, no?
Kami riders. Taas pala, oh. Grabe naman pala. Uy, Mayon Skyline. Take the next left to stay on Mount Mayon Park Road. Then your destination will be on the right. Meron dito sa taas. Your destination is on the right. Uy, ganda. Ay, and Mayon Skyline Hotel and Convention Center. Ganda pala dito. Taas. Malamig pa. Sulit yung rides. Sayang, hindi natin nakita yung Mayon. Alam na tayo ng gasolinahan. Then, tinan natin kung madala natin yung ilaw. Or kain muna ako. Palagyan ko ng ilaw. Then, balik tayo sa hotel. Doon tayo magplano. Yung kalsada, oh. Kalsada going down to Mayon Skyline. Ganda nung overlooking. Ay, nag-clear na yung ulap kung kailan bumaba na ako. Ano ba naman yan? Mamaya pa yan. Kaya mo na. Sayang, hindi natin nakita ng walang ulap. Kita nyo naman yung view na yan, oh. Sulit. Second time ko nga palang pumunta ng Bicol. Second time ko na nagmotor sa Bicol. Ngayon nga lang is hindi tayo nagmotor papuntang Bicol. Pero uuwi tayong Manila ng nakamotor galing Bicol. Siya nga pala, parang ako nabingi. Nabingi yata isang tenga. Sobrang taas ng pinanggalingan. Tapos ang bilis natin pababa. Many adorable hours later. Yun guys, nakabitan na rin tayo ng MDL. Dapat pala, kanina ko pa pinakabit. Unang daan ko doon. Naalala ko, gagabihin nga pala tayo. And sigurado madilim doon sa Quezon, Laguna. Doon tayo dadaan, kailangan natin ng extra ilaw. Tapos, yung bracket siguro ng ilaw or yung MDL sa Manila ko napapapalitan. Parang, hindi naman kasi agad. Parang tugagaraw din dito sa Tabaco City. Matao and matraffic. Ito ata kasing sentro talaga. Although mas malala dun sa Naga kanina, kahapon, and Legazpi. Ayan, low beam, high beam. Tapos ito yung low nung MDL, pinakakabit ko kanina. Ito yung high beam. One day later. Yun, good morning mga tropa. Time check natin is 3:45. Dito ka pala tayo nag-check-in sa Miko Royal Hotel sa Tabaco City. So mga in 1 to 2 minutes, sibat na tayo. First pin location natin is Nabua. Then doon tayo dadaan sa Barangay Road. Para hindi na tayo dadaan ng Iriga or Naga. Masyadong malayo ikot. Kuha na tayo Barangay Road or Bypass Road. Nagabi sana ako alis, kaya lang inantok na ako Natagalan yung pagkabit ng ilaw. Hindi rin ako masyado nakaikot. Kasi kinuha pa natin tong motor kahapon. Pagkakuha, dumaan tayo ng Mayon Skyline. Then nagpakabit na ako ng ilaw kasi kahit ano oras pala ako malis dito, ay dadaan pa rin tayo sa bundok or aabutan pa rin tayo ng gabi. Ayan. Picture muna tayo dito. I Heart Tabaco. Yan. Uy, sarap pagmotor, oh. Mamaya nga lang, madilim na. Siguro mga ETA natin nito sa Manila around 7 or feeling ko mga 8, 9 p.m. na. So far, simula nang ginamit natin ito kagabi, impression ko dito, napakasulit, hindi nalulubak. Although, to be tested pa yung comfortability ng kanyang upuan sa malayuan or matagal na biyahe, mamaya natin malalaman. Siguro mga after 3 to 4 hours, pag walang sumakit, kaya natin. Grabe hamog, oh! Wow! Hamog pala dito. Mausok to. Ano yan? Ano makita? Wala talagang dulo tong CRF. Kumbaga, may torque siya, pero kung gusto mo lang top speed, talagang gagalitin mo, masyado nang ma-vibrate. Although, kaya nyo naman magsandaan mahigit. Mga 110 siguro, feeling ko kaya. Kaya lang, masyado nang ma-vibrate yun para sa akin. Tama na yung ganito lang. Mahabog. Naku, yan na yung dilim. Oh, shit. Can't see shit. Natakot lang yung sa banking to, lalo medyo madulas. Woohoo! Taas! Dili mo? What? Buti na lang, nagpakabit tayo ng ilaw. Kung wala tayong ilaw, ganito nakikita natin, oh. Parang horror eh. Kasi high beam pala. Mahina eh, kulang talaga. Ayan, may MDL. Low ng MDL, high ng MDL. Buti nagpakabit tayo kahit pa paano. Yari tayo pag wala.
Ito pa isa ko nakikita ang issue kay CRF. Hindi ko alam kung kaya niyang overtaken yung mga gantong bus, mga takbong 60-70. Pili ko mahihirapan or medyo matagal na buwelo to eh. Kaya naman pala. Although kung yung mga mabibilis na bus na tumatakbo ng 80-90, yun ang hindi na kaya ni CRF. Doon tayo mahihirapan. Uy, lubak. Nalubak lodi. Riles pala. Yeah. Time check natin is 4:20. Dito tayo sa Ligao City. Nag-CR break lang, mabilisan. Tapos, galaw-galaw na ulit. Medyo umano lang yung tiyan ko, nalamigan. Grabe yung hamog dun sa may baba or palibot ng Mayon Volcano. Tapos umulan pa ata dun. Buti na nga lang, naka-jersey tayo. Tapos dinoble pa natin ang isa pang shirt. Pero kung pong jersey yun, mas malala siguro. And Polangi, City of Naga. Pero doon tayo dadaan sa Nabua. You know, Polangi, Albay. Polangi, Albay tayo ng 4:40. Bilis lang, from Ligao. Uy, Jollibee. Sabay tayo mag-take out. Mura din ata mga hotel dito eh. Tabaco, Legazpi, mahal na mga hotel doon. Saka malapit kayo sa Mayon. Ito nga pala tayo sa mga barangay roads going to Nabua. Mas mabilis doon kaysa mag-main road tayo. Nakamotor naman tayo eh. Kumbaga, ang laki nung masisave natin na grounds kaysa kung ikot tayo ng main road. Dadaan pa ng Iriga or Naga. Malayo masyado. Ang laki nung iikutin. Diba? Chill rides lang sa barangay roads. Huwag lang uulan, iyari talaga tayo dyan. Ako ha, nakakita ko na si tatay kanina, ba't ganun? Same shirt. Naku, naliligaw na ata. 600 meters, turn left. Lali yata tayo ng pin location, ulitin natin. Ay. Yan, naligaw na pala tayo kakahanap ng mga back roads. Buti chinek ko yung pin location, mali pala. Ay, yung pin niya is low. Oh, naligaw na naman. Nangyari. Ano, naliligaw yung GPS dito sa loob. Ayun. In 200 meters, turn left. In 600 meters, turn left onto Nabua, Balaton Road. Nabua, Balatan Road pala hinahanap ko. Tama. Tapos, labas ata natin pa main road is Minalabak. Ito yung way na kung hindi ka naman talaga pupunta ng Naga or Iriga, mas mabilis pag dito ka dumaan. Yung bypass road papunta ng Nabua. Actually, hindi pala siya bypass road. Ano siya? Mga barangay roads or back roads lang. Mga ganito lang yung kalsada. Ito nung sunrise ngayong umaga. Wow! Beautiful! Tapos maganda pa yung ilog. Napakaganda. Sulit na sulit talaga. Sarap pag long ride. Sarap bumiyahe. Time check pala, 5:20. Andito na tayo sa barangay roads ng Nabua. Ito na yung dinadaanan ko din last time. Nung galing tayo dito. Hindi pa nga lang natin na video. Nung last year na dumaan ako dito, medyo ginagawa pa to eh. Salitan pa yung kalsada ngayon. Okay. Mukhang okay na. Ayun, asfalto na rin yung iba, oh. Ewan ko lang doon sa may bandang gitna, ay yung dating matindi yung lubak, tsaka maraming ginagawa, eh. Ano yung ginagawa last time, or umusog na? Bagong makabiyak na naman ata. Umuho ata, oh. Umuho nga. Ang baba ng hamog, oh. Ayun, oh. Uy, lalaki naman ang uwak dito. Hinahabol ng aso. Ako na hinahabol ng aso. Gago yun. Solong-solo natin ang kalsada, mga kaibigan. Kaya gusto ko dumaan dito eh. Ganito yung kalsada, kahit hindi ka magmabilis, okay lang eh. Or kung gusto mo magmabilis, okay din kasi wala masyadong tao, wala masyadong kasalubong. Napakaganda. Yun nga lang, medyo malubak yung ibang parts.
hindi pa siya tapos gawin. And hindi pa pala to masyadong sinasuggest kay Google. Parang bypass or shortcut siya papunta ng Nabwa. From Sipocot to Nabwa. Ganda lang kalsada, oh. Doggy. Daming doggy dito. Ganda. Ang sakit nga sa puwet nito. Roughly 2 hours or 3 hours. Hindi, 2 hours plus na tayo nag-ride dito. 2 hours 30 yata. Ang sakit nga sa puwet. Ang nipis ng foam. Ngayon ko naramdaman. May nakita akong naggagawa ng custom seats for CRF. Yung nakita ko si J4 sa vlog niya, nagpalagay siya. Doon nata sa shop yun ni Tito Doms, bandang Tarlac or Pampanga. So baka puntahan din natin yun pag kinonvert na natin pa pang long ride. Mas komportable yung upuan niya lalapad. Parang similar sa Honda XR na yung upuan. Kumbaga dadagdagan yung foam tapos papalaparin nata. Check mo ulit sa YouTube. Baka mas okay siya. Hindi tayo makasingit. Time check natin, 7 AM. Dito na pala tayo sa may bandang Sipocot. Uy, ang tagal mo overtake. Ang bagal natin mo overtake. Ito, tulad nito. Kung big bike to, kaya to eh. Kaya lang pag ganun, di natin pwede habulin. Mahila yung hila ang motor natin. Bitin to. Ayun, tagal oh. Pag mo overtake, 5th gear, 6th gear, 4th gear, 5th gear na. Hanggang 5th gear nga lang pala itong CRF. 1 down, 4 up. Kapinaw na ako. Yung mga lubak so far, kinakain lang naman yan. Hindi naman tayo natatagtag. Uy! Takot! Ang hina ng hila. Dito usually marami talaga nasisiraan ka. Yung bus na nasakyan ko papunta, tumirik din dito eh. Baka tumigil tayo bandang Kalawag na or dulo ng Andaya Highway. Or kung makakita natin na walang pila yung mga fast food sa gitna ng Andaya Highway, baka doon ako kumain pala. Kumain or light snack muna siguro. Uy, lubak! Hindi kamdam. Sakit. Sakit ng pag natin. Nakangawit din pala. Ragay na pala tayo. Time check. Oras na ba? 7? Around 7 ata. 7:13. Kaya ragay na tayo. Share muna ako dito saglit. Pahinga lang. Sakit sa puwet ng pupi. Kailangan mo na ito. Grabe. Ay, buti na lang. Hindi pa tayo nalulubak yan ha. Ayun, may 7-Eleven. Sakto. Stopover tayo dito. Ito rin yung typical na stopover pag Andaya Highway. Kaya salubungan na ulit yung kalsada. Hindi nakasya yung motor doon. Sige. Kaya nasakyan nating bus. Raymond, pero ordinary. Kami toasted siopaw na. 4 na piraso muna, kuya. Ganun talaga, bigayan na lang. Kahit naman sila nagbibigay pag umo-overtake. Grabe lang yung mga na-overtake natin kanina. Kawawa sila dun sa pila ng truck. Di sila maka-overtake. Pag mahina yung dala mo dito, may hirapan kang umo-overtake dito, pipila ka sa likod ng mga truck. Kasya ba motor? Kasya?
Thank you. So, pumasok. Ay, pumasok. Ano ba? Time check, alas 9 ng umaga, palabas na tayo ng R. Andaya Highway. Pinanilang nito yung mga lubak, kahit yung lubak na parang sidewalk, kinain niya lang, sinalisaan lang. Kayang-kaya, sir. Stop muna tayo dito. CR break, tapos soft drink siguro, or lights na ulit. Kahit na ng puwet ko, pahinga muna 15 minutes ulit. Kaya laging tinitigilan papasok ng R. Andaya Highway. Turn left onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Kailangan pa pala magpagas. Hanap tayo ng Petron. 2 bars na yung nabawas pero naka 200 kilometers na tayo. Nakapagpahinga na rin tayo ng mga 15 minutes ata. Okay na yun. Galaw na ulit bago abutan ng tanghali. Kasi pag tanghali, kailangan natin tumigil. Matindi na init doon. Kaya alas 9 pa lang, 9:20. Sobrang init na. Lalo pag mabagal or naka-steady ka lang. Uy! Bigat yung backpack. Hindi ako sanay. Ngayon lamang lumotor natin. Sagasa lang ng sagasa kahit lubak, rough road. Napakasarap. Uy! Grabe, lubak ko. Yeah. Time check natin, alas 10 ng umaga. Parang, dito na ata tayo sa Lopez, Quezon kung di ako nagkakamali. Kasi tanda ko yung may flyover na ginagawa last time, Lopez yun. Parang dito rin ata ako na traffic, pati nung bus kahapon. Nung isang araw. Dito rin yun alam ko. All this time I've wasted. Ganda oh. Wow! Ano ata to? 4 kilometers away sa Gumaca. Ganda! Lapit na tayo sa Bituang Manok. Mga 40 minutes away na lang siguro or less.
Nakailang tigil na ako dito. Napakasakit nga sa puwet. Ang hirap mag-ride. Ang tigas ng upuan. Pang ano lang talaga to. Pang puntok yung upuan niya. Hindi pang long rides. 10:30, dito na tayo sa Gumaka and papasok na tayo ng Gumaka Bypass Road. Alam ko ito yung matarik na daan. Dalawa siyang magkasunod na bypass road hanggang kabila. Hindi ko maalala yung kasunod na bayan. Turn left dito onto tayo, Gumaka makakaliwa tayo. Bypass Road. Oh, ilas na. Yeah. Aha. Ay, sakit na ng puwet ko. Putangin ang upuan to. Akala ko kaya ko kasi nagbabike ako dati. Sanay ako sa matagal na ride tapos maliit upuan. Hindi ko na pala kaya. Oo, tiktamanda na eh. And start na ng ahon. Yoo! Ako, nahihirapan ha. Kailangan natin ibaba pa ng isa. Nasa ano tayo kanina eh, 4th gear tayo maahon, binaba ko ng 3rd gear. Medyo nahihirapan kaya nananayang ko na. You know, taas! Ganda oh. Naka-4 na daan na ata ako kung sasakyan din. Isa or dalawang beses pa lang na motor. Ito yung pangatlo. Pangatlong beses ko dumaan dito na nakamotor. Kailangan natin makakahanap mamaya ng malilim o at least aircon na kainan. Makapahinga tayo sa 2 oras. Kabilang bypass road pa ata yung may overview ng dagat eh. Or bakit? Uy, ayun! Ang ganda. Hindi pa yun. Pero naalala ko rin, sobrang taas nito eh. Dalawang ganito yan eh. Taas. Baba tayo ng isa para engine brake lang. Nakatakot pang babad ng preno, baka maubos. Ayun o. Ayun yung isa pang bypass road. Connecting. Tatawid lang pala. Tama. Diretso lang. Kabila nga yung may mataas na overlooking ng dagat. Kabilang bypass road. Taas pa din, no? Yes, sir. Ito yung mataas natin na hindi pa tapos. Ang daming tumitirik dito at saka Take the nag-i-slide. next right. Yung daan sa kaliwa mo. Taas pa din, no? Continue on 4th gear, Gumaka bababa. Bypass Road for 4 Bababa. kilometers. 3rd gear. Kaya 4th gear umahon. Naalala ko dito yung putik pa to eh. Ang dami nag-i-slide na sakyan, di makaahon. Kailangan mo sa dating beluhan. Buti ngayon, sementado na oh. Tapos 4 lanes na. Pero yung matarik na may overlooking ng dagat. You know? Ayun yung hinahanap ko. Ganda. Yung view. Ayun! Ahay! Oh, ganda naman yung bike sa likod. Then, pagbaba natin ng dagat, parang mga 15-20 minutes na lang, doon tayo sa may Atimonan Port. Tapos, bitukan na ng manok. Ito, Claridel, Quezon pala to.
Next siguro Atimonan na. Grabe, minute. Minute ang sigaw ng dagat. 10 kilometers. Kapit na. Grabe yung usok. Timonan Port na tayo, 11 o'clock. Sakto. 10, Palusena na. Yun, kita ko na. 10. Continue on Asian Highway 26 for 19 kilometers. Tanda ko unang akit ko dito, nakakahiya eh. Umu-overtake ako from first gear, dapat second gear. Biglang napunta ng neutral. Kala tuloy nung katabi ko, binubombahan ko siya. Ay, pumasok. Pwede? Uy, lamig dito ah. Kailan ba dito? Tignan ako. Ah! Ano? Yun o. Uy, napakaganda, sir. Kaya natin mag-picture dun sa may right side sa baba. Yun nga pala yung pinakamagandang view. Ay! Di kita. Wala na, patapos na yung malamig na part. Mainit na ulit sa baba. 73 kilometers away hanggang Pagsangan, Laguna, tsaka Antipolo. Doon ang daan natin kaysa Muntinlupa. Ayoko yung traffic doon, tsaka mainit. Grabe, ano ba? Uy!
ay basa. Tama ba? Ayun, ito. Ayun. Tayo muna tayo. Pahinga muna ng puwet. Putang ina. Napakasakit. Oras ay alas 12 ng tanghali. Andito na tayo sa Tayabas Bypass Road. Mukhang kanina pa makulimlim or paulan na doon sa pinanggalingan ko kanina. Buti hindi tayo inabot. Roughly 50 kilometers away tayo sa Pagsanghan, Laguna. Konti na lang, makakauwi na tayo. Marini sa Lukban. So Lukban na pala to. Tayabas yung kanina. Baka nakata magpahinga. Hindi na kaya. Kaya tayo ng malamig-lamig na kainan. Or may lilim man lang. At hindi maulap. Nakabutan pa ako ng ulap pag tumigil ako eh. Dapat dun tayo sa unang liko eh. Hindi natin nakakita na naman eh. Pakayong punta ko, lumagpas ako dun eh. Uy, sakit ng kamay ko. Kailangan na yung palit yung full gloves ulit. Manipis to masyado. Pang bisikleta ko kasi to eh. Sabi kalsado pala dito. Wow! Tapos uulan. Oh, shit! Take the next left onto Lupin Diversion Road. Ha? Sidewalk? Woohoo! Time check natin, alauna, 1:14. Katapos na natin palagyan ng extension yung side mirror natin. Hindi kasi nalagyan dun sa tabako. Naubusan sila ng stock. Kaya lang, inilagay, temporary ulit. May mga kalawang tsaka luma. Hindi rin daw nila makita dun sa shop nila. Kanina kasi biglang gumalaw to, umiikot mag-isa. Lumuwag ata dahil sa vibration. Kaya pinalagyan ko na dun sa may bandang Lukban pa din ata siya. Ito is Louisiana, Cabinti Road na. Wala dumaan dito ng gabi, naalala ko pa ito eh. 100 kilometers away from home. Lapit na tayo. Ayan, katapos lang natin kumain dito sa Veronica's Foods. Panalo yung kosilog nila. Kalasa lang sa food court sa mall. Ayan na yung ulan. Inaabot na tayo. Nakapagpahinga tayo mga 30 minutes siguro. Okay na yun. Medyo nabawasan na sakit ng puwet natin. Ayun, walang ulan doon sa unahan. Feeling ko mga 5 or 6 p.m. tayo makauwi. Lulusog na lang tayo doon sa traffic sa Antipolo and Cainta. Yun yung masaklap. Pero maganda doon, magaan ang motor natin. Yes, sir! Nung una, akala ko hindi ko siya masisingit or matatakot ako dahil mataas. Hindi ko abot. Maganda rin niya isingit kasi magaan. Hindi nakakatakot tulad ng mga big bikes. Oras ay 2:40. Takya na tayo ng Mabitak, Laguna. Ay gago, malang sulod. Yeah, GG. Hindi niya pinapansin yung mga lubak ko. Napakasarap. Ito kaya nakatawag pag binangking mo. Minsan napapasobra. Nag-i-slide siya. Hindi siya pwedeng basta-basta higa eh. Ika-counter lean mo talaga. Yung battery nga pala ng action cam natin ay paubos na. So hindi na siya aabot sa bahay. Pero dumating tayo sa aming bahay ng around 4 or before 5 p.m. Andun na tayo. So roughly mga 12 to 13 hours lang ang biyahe natin from Tabaco, Albay. Napakabilis kumpara dun sa bumiyahe tayo ng
bus, inabot tayo ng 16 to 17 hours. Ito nga pala yung starting odo natin, 10,975, and ito naman yung odo natin pag uwi sa bahay, 11,453. 478 kilometers nga pala yung total na naitakbo natin, and nakuha lang natin siya ng 12 oras roughly. Kasama na nga pala dito yung napakaraming pahinga at saktong chill ride lang. Hindi kasi natin kailangan magbagal dahil hindi naman tayo nalulubak. Kumbaga steady pace lang tayo ng 60 to 70 dahil wala naman tayo masyadong iniindang lubak. Mga gantong klaseng motor talaga yung bagay sa ating kalsada, lalo na kapag parati kang bumabiyahe papuntang south or papuntang Bicol. Kung umabot ka pala sa parte na to ng video at nagustuhan mo naman ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Sana ay abangan nyo pa ang aking mga susunod na adventures at maraming salamat sa inyong mga suporta. So, dito na natin tapusin tong motovlog natin for Bicol's Adventure. Sana nag-enjoy kayo kahit papano. At sana may napulot kayong insights or ano ba? Sana may napulot kayong insights sa ating biyahe at sa ating bagong motor, ang Honda CRF 150.